Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang dalawang mga misis na nagtiwala sa kanilang mga naging trabahador. Subalit sa kabila ng ipinakita nilang kabutihan, ginawan pa sila ng masama ng mga dati nilang mga tauhan. At ang nakakalungkot, ito nga ay nahantong sa mga krimen. Ang unang babaeng biktima sa ating kwento ay kinilalang si Janet Inawade, 59 years old. Si Janet ay nagmula sa Kendari, Indonesia. 29 years old si Janet nang siya ay kinasal sa kanyang asawa na si David. Si Janet at ang kanyang mister ay parehong mga negosyante. Kaya naman ang kanilang mga atensyon ay nakatuon palagi sa kani-kanilang mga negosyo. Dahil nga sa pagiging busy na mag-asawa, hindi na nila nabigyan ng oras ang pagkakaroon ng isang anak. Pero hindi iyon naging problema para sa dalawa. Iginugol na lamang ni Janet ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang mga pamangkin. At dahil doon, naging malapit nga si Janet sa kanyang mga pamangkin babae at lalaki. Si Janet ay tita ng FTV actress at band manager na si Yvonne Inawade. Buo nga ang suporta ni Janet sa kanyang pamangkin at minsan si Janet pa ang sumasama sa trabaho ng kanyang pamangkin. At kahit nga parehong busy ang mag-asawa na Janet at David, napaglalaanan pa din nila ng oras ang isa't isa. Ang mag-asawa nga ay mahilig mamasyal sa magagandang tourist spot ng iba't ibang mga lugar. Bukod doon, mahilig din makipagbanding si Janet sa kanyang mga kaibigan. Si Janet at ang kanyang mga kaibigan ay namamasyal nga sa iba't ibang mga lugar. Bukod dito, madalas ding nasa party si Janet kasama ang kanyang mga kasosyo sa mga negosyo. At bilang ang paglilibang, nahilig si Janet na mag-post sa kanyang social media account tulad nga ng TikTok. Mabait, maaasahan at mapagbigay. Ganyan ilarawan si Janet ng kanyang mga kaibigan. Ay naman sa mga pamangkin ni Janet, mapagmahal at maalaga ang kanilang tiyahin. Madalas nga, wala ang asawa ni Janet na si David sa kanilang bahay dahil sa trabaho nito at negosyo. Kaya naman taong 2024, isang kasambahay na lalaki ang kinuha ni David para may makasama ang kanyang asawa sa kanilang bahay at mayroon siyang mauutusan. Ang lalaking kasambahay nga na kinuha ni David ay kinilala lamang bilang Usman, 30 years old. Si Usman ay naging boy sa bahay ni Janet at ng kanyang asawa. Ito nga ay ginawa nilang tagalinis, tagaluto at tagakumpuni ng mga sirang bagay sa loob ng kanilang tahanan. Nung una, maayos naman ang pagtatrabaho ni Usman sa bahay ng mag-asawa. Masipag na tauhan si Usman at nagagawa nito ang kanyang trabaho ng tama. Wala namang nagiging problema si Usman sa kanyang mga amo. Malaki pa nga ang pasasalamat ni Usman sa mga mag-asawang Janet at David dahil malaki ang binibigay nitong pasahod sa kanya. Subalit nang tumuntun na ang taong 2025, unti-unti nang nagkaroon ng pagbabago sa maayos na relasyon ng mag-asawa sa kanilang kasambahay na si Usman. Sinabihan kasi ni David si Usman na babawasan niya ang sahod ng lalaki dahil mayroong problemang pinansyal ang mga negosyo ni na David at Janet. Tinanong naman ni David si Usman kung okay lang ba sa kanya na binabawasan ang kanyang sahod. Sinabi naman ni David na patuloy pa din siya magtatrabaho sa mag-asawang David at Janet kahit nabawas na ang kanyang sahod. Subalit ang hindi alam na mag-asawa, kaya pumayag si Usman na manatili sa pagtatrabaho sa kanilang bahay ay dahil nagkaroon na si Usman ng pagtingin sa kanyang among si Janet. Malaki man ang agwat ng edad ni na Usman at Janet, unti-unting nalalapit si Usman kay Janet dahil sa araw-araw nga silang magkasama. Nagustuhan naman ni Usman si Janet dahil labis siyang nagandahan sa ginang at mabait ito sa kanya. Hindi nagtagal, ang pagtingin at paghanga nga ni Usman kay Janet ay naging obsesyon kalaunan. At kapag mag-isa lang si Janet sa kanilang bahay, palihim siyang pinagmamasdan ni Usman. At sa kapusukan nga ni Usman, ilang beses niyang nakita si Janet na nagbibihis sa loob ng kwarto nito. Mula doon, mas nahumaling na nga si Usman sa kanyang among si Janet. Hindi din alam na mag-asawang David at Janet na sa tuwing wala sila sa kanilang bahay, gumagamit si Usman ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng kanilang tahanan. At May 2025 nang nahuli nga ni Janet si Usman na pinapanood siyang nagbibihis.
Agad namang sinumbong ni Janet sa kanyang asawa na si David ang mga nangyari. Nang nagkaharap-harap na nga sina Janet, David at Usman, sinabi din ni Janet na isang beses ay nakita niya si Usman na gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. At bilang ebidensya, itinuro ni Janet kay David kung saan itinatago ni Usman ang kanyang mga paraphernalia na ginagamit niya sa ipinagbabawal na gamot. Galit na galit si David kay Usman nang ito ay kanyang nalaman at nakita. Kaya naman agad niyang tinanggal ang lalaki bilang kasambahay sa kanilang tahanan. Hindi din agad ibinigay ni David ang natitirang sahod ni Usman at sinabi nga nito na ipapadala na lamang niya sa susunod na buwan ang kanyang sahod. At kahit hindi gusto ni Usman na umalis, wala siyang nagawa dahil nagbanta ang kanyang amo na siya ay ipapupulis nito. Inis naman si Usman na tinanggal siya sa kanyang trabaho ni David. Dahil doon, hindi na niya makikita at makakasama pa ang amo niyang si Janet. Mula nga noon, nabuo ang sobrang galit ni Usman kina David at Janet. Pakiramdam ng lalaki ay pinagkaisan siya na mag-asawa. Kaya naman, isang masamang plano ang binuo ni Usman laban sa mag-asawa. June 30, 2025 na nagtungo si Usman sa bahay ng dati niyang mga amo para kunin ang kanyang huling sinahod. At pagdating niya nga sa bahay, ang tangi lamang niyang naabutan ay ang kanyang among si Janet. Hindi naman pinapasok ni Janet si Usman sa kanilang bahay at sinabi nga na bumalik na lamang siya sa ibang araw dahil wala doon ang kanyang among si David. Naamoy din ni Janet na amoy alak si Usman kaya pinagsabihan pa niya ito ng masasakit na salita. Bagay na dinamdam ni Usman kaya naman nagdesisyon ang lalaki na gantihan si Janet. At July 1, 2025 ng madaling araw, nang puresahang binuksan ni Usman ang bahay kung saan siya dating nagtatrabaho. Agad namang nagising si Janet nang nakitang nakapasok sa kanilang bahay si Usman. At ang hindi nga alam ni Janet, hawak-hawak ni Usman ang isang machete na nakuha niya sa bahay mismo ni na Janet. Sisigaw na nga dapat si Janet ng tulong nang bigla na lamang siyang sinaksak ni Usman. Nang napagtanto nga ni Usman ang kanyang nagawa, agad siyang tumakas at umalis ng bahay. At kinabukasan nga ng July 1, nagtaka ang pamangkin na lalaki ni Janet na si Evan dahil hindi sumasagot ang kanyang tita sa kanya. Buong araw na kinontak ni Evan si Janet pero walang reply ang kanyang tita. At kinagabihan nang nagdesisyon na nga si Evan na magtungo sa bahay ng kanyang tita. At pagpasok nga ni Evan sa bahay, dito niya nadiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinakamamahal na tita. Si Janet ay nagtamo ng napakaraming mga dugo, wala ng buhay at walang damit pang ibaba. Agad namang tumawag ng mga pulis at ambulansya si Evan. Mabilis namang nakarating ang mga pulis at sinimulan ang investigasyon kasabay ng pagdala ng labi ni Janet sa ospital. Ayon nga sa mga otoridad, hindi nga pagnanakaw ang motibo sa nangyaring krimen dahil walang nawawala sa loob ng bahay ng biktima. Labis naman ang paghihinagpis ng asawa ni Janet na si David at sinisisi niya nga ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Sa pagtatanong naman ng mga pulis sa kapitbahay ni Janet, sinabi nga nila na isa lamang ang nakita nilang nagpunta sa bahay na mag-asawa at ito nga ay ang dati nilang kasambahay na si Usman. Agad namang hinanap ng mga pulis si Usman sa kanyang tinitirahan. Subalit umabot ng 10 araw pero hindi nila nahanap ang lalaki. Kaya naman mas lumakas nga ang hinala ng mga pulis kay Usman dahil ayon nga sa mga kapitbahay, wala silang narinig na tahol ng mga aso. Ibig sabihin, kilala ng mga aso ang suspect. At July 11, 2025 nang inanusyo nga ng mga pulis na ang suspect sa krimen sa pagpatay kay Janet na si Usman ay naaresto na ng mga otoridad. Nahanap nila ang lalaki matapos may nagbigay sa kanila ng tip na nagtatago ito sa isang paupahang bahay. Nanlaban pa nga ng una si Usman sa mga pulis kaya binaril siya ng isang pulis sa kanyang paa. At dahil dito, nahuli rin siya kalaunan. At pagdating nga sa police station, inamin naman ni Usman ang nangyaring krimen at sinabi niya nga na nagawa lamang niya iyon dahil hindi nabigay ng asawa ni Janet ang kanyang huling sahod. Ayon pa kay Usman, binalak din niyang pagsamantalahan si Janet kaya wala itong suot na damit pang ibaba ng ito ay nakita. At sa pag-iimbestiga nga ng mga pulis na pag-alaman nila na si Usman ay gumamit pa ng ipinagbabawal na gamot nang nagawa niya ang krimen.
Kinasuhan nga si Usman ng murder at ikinulong. At dahil sa kanyang krimen na nagawa, maaring makatanggap ng habang buhay na pagkakulong o mahatulan ng bitay si Usman kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay sa negosyante niyang si Janet. At ito nga ay naaayon sa saligang batas ng Indonesia. Ang pangalawang babae naman sa ating kwento ay kinilalang si Elsa Natalia, 36 years old. Si Elsa ay nagmula nga sa West Java, Indonesia. Si Elsa ay may 2 kapatid at nagawa silang pag-aralin lahat ng kanilang mga magulang na parehong mga magsasaka. Kumuha nga si Elsa ng kursong Business Administration at nagtapos sa IBP University. Kalaunan, si Elsa ay nagtrabaho nga sa isang marketing company kung saan niya nakilala ang isang lalaki. At ang lalaki nga na ito ay naging kasintahan ni Elsa. Hindi nagtagal, ikinasal nga si Elsa at ang kanyang naging kasintahan. At ang pagmamahalan nga ng dalawa ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Subalit ang masasayang pamilya ni Elsa ay nasira na nagkahiwalay sila ng kanyang naging mister. At di nagtagal, napunta nga ang kustodiya ng kanyang anak kay Elsa. Mula nga noon, mag-isa nang pinalaki ni Elsa ang kanyang nag-iisang anak. At dahil nagtatrabaho si Elsa at walang may iwan sa kanyang anak, kumuha si Elsa na mag-aalaga sa bata. At ang nakuha ngang babysitter ni Elsa sa kanyang anak ay ang dalaga na si Ulsi Army, 23 years old. Maayos naman ang naging usapan ni na Lucy at Elsa. At sa kanilang ang pag-uusap, tinanong ni Lucy si Elsa kung kailangan din ba niya ng boy o driver dahil meron siyang kilala na pwedeng mag-apply. Napaisip naman si Elsa sa alok ni Lucy at sinabing pag-iisipan niya ang tungkol dito. At January 2014 nang nagsimula nga magtrabaho si Lucy sa bahay ni na Elsa. Ang dalaga ang nag-aasikaso sa anak ni Elsa na 8 years old na si Evan sa tuwing ito ay papasok ng eskwelahan. At hatid sundo nga din ni Lucy ang bata araw-araw. At February 2014 naman na nagsimulang magtrabaho bilang insurance agent si Lisa sa isang sikat na insurance company. At dahil nga sa kanyang naging trabaho, mas lalong naging busy si Elsa. Nang panahon na ito, kinausap na ni Elsa si Lucy tungkol sa kilala nito na isang driver. Agad namang ipinakilala ni Lucy sa kanyang amo ang kanyang kasintahan na si Aldi Hussein, 30 years old. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo si Elsa at Aldi na ang lalaki na ang magtatrabaho bilang driver at kasambahay ni Elsa. Pumayag naman si Aldi sa alok ni Elsa at makalipas nga ang isang araw, nagsimula na agad si Aldi sa kanyang trabaho. Nung una, maayos naman ang trabaho ng magkasindahang Aldi at Lucy sa bahay ni na Elsa. Subalit ng May 2014 nang napilitan na si Elsa na tanggalin ang magkasintahan bilang babysitter at driver. Napapadalas na kasi ang pag-aaway ng magkasintahang Aldi at Lucy at madalas pa ito sa harap ng anak ni Elsa. Nagsumbong ang bata sa kanyang nanay na minsan ay muntik na daw mabangga ang kotse na sinasakyan nila dahil nag-aaway ang driver na si Aldi at ang kasambahay na si Lucy. Wala namang nagawa ang magkasintahan at napilitan na ngang umalis sa bahay ni Elsa. Ayon sa mga reports, ang madalas ngang pag-aawayan ni na Lucy at Aldi ay dahil sa luho ni Lucy. Madalas kasing mangingi ng pera si Lucy sa kanyang boyfriend para ipangbili niya ng makeup, damit, sapatos at iba pang mga gamit. Nape-pressure naman si Aldi dahil malit lamang ang kanyang sinasahod mula kay Elsa at kailangan pa niya magpadala ng pera sa kanyang nanay. Napag-alaman din na ilang beses na palang natanggal sa parehong trabaho ang magkasintahan dahil sila ay utang ng utang sa kanilang mga dating amo ng pera. At sa tuwing hindi na bibili ni Lucy ang kanilang gustong bagay, nagagalit siya kay Aldi dahil hindi na ibibigay ito ng lalaki. Subalit hindi namang magawang iwan ni Aldi si Lucy sapagkat mahal na mahal niya ang babae. At dahil nga sa kagustuhan ni Aldi na maibigay ang lahat kay Lucy, pumayag siya sa masamang plano ng kanyang kasintahan. Ayon sa mga balita, gusto ni Lucy na nakawan nila ang dati nilang amo na si Elsa. Sinabi din ni Lucy kay Aldi na alam niyang maraming pera at alahas si Elsa sapagkat nakakita niya ito sa bahay ng kanyang dating amo. Agad namang pumayag si Aldi sa kondisyong hindi nila sasaktan si Elsa. At June 23, 2014,
Nang tinawagan na nga ni Aldi si Elsa at sinabi niya na gustong kumuha ng insurance ng kapatid ni Lucy na isang guro. Sinigurado naman ni Aldi kay Elsa na may pangbayad ng insurance ang kapatid ni Lucy dahil nga ang babae ay nagtatrabaho sa isang private school. Nung una, ayaw na sana magtiwala ni Elsa sa mga sinasabi ng dati niyang driver. Pero naisip ng ginang na makakakuha siya ng benta o komisyon kung sakasakaling makuklose niya ang deal sa kapatid ni Lucy. Kaya naman, muling tinawagan ni Elsa si Aldi at pumayag na makipagkita sa kukuha ng insurance. Pumayag din si Elsa na sabay na lamang ni Lucy gawin ang meeting para pag-usapan nga ang tungkol sa insurance. At June 26, 2014 ng umaga, nang nagtungo na nga si Elsa sa bahay ni Lucy, kasama pa nga ang kanyang anak na si Ivan. At makalipas nga ang 30 minutes nang nakarating na ang mag-ina sa bahay ni Lucy. Hindi naman na isinama pa ni Elsa ang kanyang anak na si Ivan at iniwan na lamang niya ito sa loob ng kotse. At pagpasok nga ni Elsa sa loob ng bahay, naupo siya ni Lucy at Aldi at sinabing mag-antay saglit dahil pupunta na din daw ang kapatid ni Lucy. At ang hindi alam ni Elsa, patibong lamang ang lahat dahil siya ay balak na talagang pagnakawan ni Lucy at Aldi. At hindi din totoo na may kapatid na teacher si Lucy na gustong kumuha ng insurance. At makalipas nga ang ilang minuto, nagsimula nang magduda si Elsa kung darating ba talaga ang kapatid ni Lucy. At dito na niya tinanong si Lucy kung parating na ba ang kanyang kapatid. Maya-maya pa sa likod nga ni Elsa ay bigla na lamang sumulpot si Aldi na may dalang isang kutsilyo. Tinakot ni Aldi si Elsa at sinabing ibigay nito ang kanyang pera, alahas, relo, cellphone at laptop. At halos hindi nga makagalaw si Elsa sa takot na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Inalala din ng ginang ang kanyang anak na nag-aantay sa kanya sa loob ng kotse. Hindi naman pumayag si Elsa sa kagustuhan na magkasintahan at bigla na lamang itong tumakbo palabas ng bahay. Pero agad naman siyang napigilan ni Aldi. At dito na nga isa-isang ninakaw ni Lucy ang mga personal na mga gamit ni Elsa. Nagpumiglas nga si Elsa ng paulit-ulit at nagawa pa niyang saktan si Lucy. Bagay naman na ikinagalit ni Aldi. Galit na galit naman si Lucy dahil nasugatan siya ni Elsa at sinabi niya nga na ang ginawang sugat ni Elsa ay mag-iiwan ng peklat. At sa sobrang inis nga ni Lucy, bigla na lamang niyang inagaw mula kay Aldi ang kutsilyo at sinaksak si Elsa. Inutusan din ni Lucy si Aldi na saksakin si Elsa para tuluyan na itong mamatay. Bagay na sinunod naman ni Aldi at dito na nga binawian ng buhay si Elsa. Nagbihis din sina Aldi at Lucy ng damit at pinuntahan ang anak ni Elsa na nasa loob ng kotse. Nagkunwari nga ang magkasintahan na ililibre nila ng pagkain si Ivan. Pero ang plano talaga ni Lucy ay dispatchahin ang kanyang dating alaga. At habang nasa biyahe nga, tinakpan ni Lucy ang ulo ni Ivan ng tela at tinali ang mga kamay nito. Nagmaneho nga sa malawak na damuhan si Aldi para dun tapusin ang buhay ni Ivan. Subalit nang sila nga ay nakarating na sa damuhan, hindi kinaya ni Lucy at Aldi na patayin ang walang kalaban-laban na si Ivan. Bagkos ay iniwan na lamang nila ang bata sa isang damuhan. At pagbalik nga ni Lucy at Aldi sa inuupahan nilang bahay, kinuha nila ang kanilang mga gamit at sinakay sa kotse si Elsa. Isinakay din ng dalawa ang labi ni Elsa sa kanyang kotse. At nang kinagabihan, nagmaneho na si Aldi papunta sa isang ilog. Nagtulungan nga ang magkasinta na buhatin si Elsa at iwan ito sa tabi ng ilog. Pagkatapos ay inabandona nila ang kotse ni Elsa at tuluyan na ngang tumakas ang magkasintahan. At June 27, 2014, ilang residente ang nakakita sa batang si Ivan na palakad-lakad. Agad nilang dinala ang bata sa police station. At nang maayos na nga ang lagay ng bata, ikinuwento ni Ivan sa mga pulis ang buong pangyayari at ang tungkol din sa pagkamatay ng kanyang ina. Samantala, ilang residente naman malapit sa ilog ang nakakita sa labi ni Elsa. Dumating din agad sa lugar ang mga pulis at divers na nag-ahon sa labi ni Elsa.
Agad din namang nakilala si Elsa dahil sa salaysay ng kanyang anak. At dahil din kay Ivan ay natukoy ng mga pulis ang huling kasama ng biktima na si Elsa. Agad na pinaghahanap nga ng mga pulis ang dating driver ni na Elsa na si Aldi at ang dating nag-aalaga kay Ivan na si Lucy. Labis nga ang pagdadalamhati ng kapatid at pamangking babae ni Elsa sa sinapit ng kanyang tita. Kinailangan naman ni Ivan na sumailalim sa mga therapy para makabangon mula sa kanyang pinagdaanan at dahil din sa pagkawala ng kanyang nanay. At June 29, 2014 nang naaresto na nga ng mga pulis ang magkasintahang Lucy at Aldi sa isang motel. Hindi naman itinanggi na magkasintahan ang ginawa nilang krimen. Pero iginit nilang pagnanakaw lang sana ang kanilang motibo. At ayon nga kay Aldi, nagawa lang umano niya ang krimen dahil sa pangpe-pressure sa kanya ni Lucy tungkol sa pera. Pero kalaunan kinasuhan sina Lucy at Aldi ng theft at murder. Ikinulong ang magkasintahan habang wala pa silang trial sa korte. At December 2014 ang naging unang trial nga ni Lucy at Aldi sa korte. At sa huli, guilty nga ang hatol sa magkasintahan at napatunayan nga na pinatay nila ang dati nilang among si Elsa. Sa huli, hinatulan sina Lucy at Aldi ng 17 years na pagkakakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!